Patira mo! Patira mo! Patira mo! Sa Tandem Online! Welcome back mga S-Friends! Siyempre sa isa na naman pong episode, kasama walang iba kundi si Tess! Si Rico! Dito lamang siyempre sa Patira sa Tandem! Nako naman, mga reklamo, mga hinaing, mga nais mo talaga na sasabihin sa amin. Basta lahat ng mga thoughts ninyo at lahat ng mga pwede natin na siyempre mapag-usapan ng gumaan man lang kahit papano ang iyong nararamdaman. Dalawa lang naman yan, pagagaanin o pabibigatin natin, alin man sa dalawa, it's up to you. Di ba? Bahala ka na kung saan komportable. Kasi kung nga talaga, gusto mo lalo ka mabigatan or magaanan. Correct, di ba? Ito nga sinasabi natin, yung tandem natin naghahatid ng perwisyong totoo. Papaghahatid ng perwisyong totoo. Ayos nyo at sumayin nyo rin. Nakakaloka. O ito na nga, partner, ready ka na ba? Sige nga. O ito. Sige, basahin na natin. Mula po ito sa ating Facebook page. I-search nyo lang po, Patira sa Tandem. Pwede rin po kayong mag-send ng mga patira nyo sa amin para mapag-usapan. So, ito po. Ay, pasensya na, huwag kayong judgmental ha. Ano lang to, alam niyo, tumatanda na tayo. Parang gustong-gusto ko ng amoy. Baka kasi iisipin nila kung ano to ha. O baka... Bakit sinisipot mo dyan? Efficacent. Baka naman. Alam mo na, yung generation namin ni Rico, medyo kailangan na ng mga ganyang support. So, hayaan nyo na. Baka naman, efficacent. Efficacent. Oo. Yan ang namin, BFF namin yan, baka naman. Ito, sabi dito, mabuhay po kayo, Tess Enrico, may ipapatira po ako. Go! Sabi, patira sa Tandem ang tita ko, na parang nanghihina kapag hindi siya nangingialam ng buhay ng may buhay at kung ano-ano mga komento ang lumalabas sa bibig. Nag-reunion po kami nitong nakaraan bilang tradisyon ng pamilya namin taon-taon at gaya ng dati, nakatanggap na naman ako ng mga kung ano-anong komento. Bakit daw ako tumaba? Bakit daw ako nag-call center? Bakit wala pa akong boyfriend? Nakakainis na po. Parang gusto ko na lang mag-walk out pero dahil ayoko masira ang family event namin, tiniis ko na lang po. Umuwi akong punong-puno ng inis sa katawan at next year, hindi na lang ako sasama sa reunion. Pagod na po ako sa matabil na dila ng mga tita ko. Nakala mo ang pa-perfect. Salamat mga idol sa pagbasa ng patira ko. Pakitira po ng matindi. Ito po si Cutie Girl ng San Juan. Ito naman si Cutie Girl, nagtago pa talaga sa pangalan na ganyan. Baka naman talaga totoo yung sinasabi ng mga tita mo. Diba? Cutie Girl, ito naman. Patingin nga yung picture. Baka naman kasi Wag na, alam mo, yung mga pansinin mo yung inbox natin sa Facebook, yung mga nagsisend ng mga ganyan, parang mga dummy account. Feeling ko ayaw din naman kasi nila na makilala natin sila. Kasi syempre, for privacy reason siguro. At saka wag nga, meron din tayong nakita na dati parang Facebook page din na nag-message din sa atin. Tapos nakita ko 103K yung followers. Wow. Tapos yung chinek ko kung ilan yung followers niya, mga Pakistani lahat. Bumili. Binilit na mga nagpa-boost. Mga followers type. Oo, nagpa-boost. Nagpa-boost. Fujidenzo Home and Commercial Appliances. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Upgrade your home. Upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all. Uy, alam mo, kidding aside masakit yan ha. At alin? hindi naman, kung parang nai-imagine ko yung sama ng loob niya kasi parang feeling ko fed up na siya kasi sabi niya taon-taon daw eh. Oo. Diba? Sabi niya, parang taon-taon na lang, gano'n na lang yung naririnig ko. Parang, diba? Kasi minsan yung mga komento na gano'n, kahit hindi sa tita mo galing kahit hindi sa kamag-anak mo galing. Oo. Minsan hindi mo maintindihan ba't kailangan kang soplaki ng gano'n. Kunyari nakita kayo ng mga dati mong friends, or yun nga, yung mga family, relatives, ganyan. Uy, bakit ang taba mo? Ayun, actually, alam mo sa totoo yan, kung magsisurvey lang tayo, ano yung mga pinaka-common na mga opening remarks ng mga makakakita sa'yo. Totoo yan, di ba? Ang hirap kasi yung gano'n na minsan, depende kasi kung ka-close mo, di ba? Kung family, sige, i-congest natin, very particular tayo na family reunion yung pag-uusapan natin. Laging gano'n. Di ba kung sino pa ngayon kamag-anak mo, sila pa yung parang minsan ang sakit magsalita na hindi mo alam na, alam mo yung hindi sila very sensitive enough para piliin yung tamang
salita or kung paano nila sabihin sa'yo. Yung iba talaga sobrang pagiging taklesa, sobrang pagiging alam mo yung totoo daw sa sarili, nakakasakit sila, 'di ba mga katulad nun. Pero kung sa mga katulad lang natin, okay lang kasi pwede nating ma-adliban yun, pwede nating malusutan yung mga ganyan 'di ba? Pero iba-iba kasi tayo ng personality merong mga taong kaya nilang dalhin kahit na hindi welcome sa kanila yung ganong mga komento, kaya nilang dalhin, kaya nilang ipagpaglang. Pero meron kasing mga tao na parang nakakadagdag yun sa insecurity nila. Lalo na kapag kunyari nag-e-effort yung tao para mag-lose weight, pero for some medical reasons, pwedeng hindi maaari, pwedeng hindi nila kaya yung diet kasi meron silang ibang issues sa mga health nila. So, alam mo yun, medyo nakakadagdag siya sa stress ng tao. O kaya gaya niyan, ang sabi pa nung tita niya sa kanya, parang, bakit wala ka pang boyfriend? Ayan, oo. Parang, hindi naman natin business kasi yon. Minsan, parang akala natin dahil kamag-anak natin siya, or dahil feeling natin close naman, wala ka ng habas na magsabi ng mga ganyan, na hindi mo alam yung struggle ng tao sa everyday life niya, na alam mo yun, na may mga ganun siyang, mga issues, tapos parang dadagdag ka pa. Correct. Di ba, alam mo kasi, ganito yan partner, di ba, kapag family reunion, lalo na ito katatapos ng undas, alam naman natin yung iba ay nagsiuwian galing sa probinsya ng mga feeling artista, yung mga ganyan, diba? Yung mga nagpipiling artista, yung kala mo naman galing ng kung saan-saan tapos ito pa, doon talaga usually undas or Christmas, New Year, my birthday, di ba? Ang pinakamasakit lang na reunion yung syempre may namatay sa kaanak, yun lang yung masakit talaga doon na ito kunin ko na rin yung opportunity tungkol dyan sa mga reunion na yan na parang sa isang banda maganda siya para mag-catch up sana, di ba? Get together, catching up kung ano yung mga what's in, what's new, di ba mga katulad yan sa mga pinsan, sa mga tito, tita, mga katulad yan. Pero kasi hindi talaga mawawala yung mga katulad ng nirereklamo dito ngayon ni Cutie Girl, di ba, na ano ba yun, na tita or tiyahin na talagang na akala mo yung parang, alam mo yung, hindi man lang niya tignan yung sarili niya na, basta biyana. Alam mo yung na-imagine ko sa tita niya, alam mo yung parang mga dabyana style lang na mga na mga, kung sino pa, ba't ang taba mo yung parang hindi man lang, hello, tingnan mo tita yung sarili mo, parang ganon, di ba? Parang 2 times, 3 times yung laki ng katawan mo kaysa sa akin, di ba? Ang masakit kasi dito, partner, alam mo, nakikita ko rin, nararamdaman ko rin, itong patira ni Cutie Girl na, sabi niya, pati yung buhay, mga personal, na bakit hindi ka pa nagjojowa, 'di ba? Bakit ba't call center agent ka lang? Isa pa yan. Yan, 'di ba? Masama. 'Di ba? Alam mo, Rico, hindi ko yan isa yan sa mga hindi ko maintindihan sa lipunan, no? Kasi ako ma-share ko lang, naging call center agent din ako at naging bahagi din ako ng isang BPO company. And I must say, hindi madali ang trabaho sa ganun. Correct. Sobrang effort yon, mentally, emotionally, physically draining siya. So kung hindi ka malakas na tao, bibigay ka. Correct. And good pay siya. Sobrang laki ng naitutulong niya sa mga bawat pamilya, sa mga nagtatrabaho sa BPO company. So, I don't understand saan nanggagaling yung, ba't ka na-call center? Ba't naman call center ka lang? Hello, te! Huwag mo akong ay, naku, bubusalan ang bibig. Ifa-fight. Hindi, diba? Hindi ko lang magets. Kasi parang kanya-kanya naman tayo ng hustle Oo. Maybe, yung mga tita natin or yung mga relatives natin na mas nasa matatandang bracket, no? Siguro naman they mean well. Baka naman talagang nagtatanong lang sila out of curiosity or concern sa'yo. Mali lang yung pagkakadeliver. Pero, sana itong generation natin, ma-break natin yung ganong cycle na mas maging sensitive enough tayo sa mga pamangkin natin, sa mga susunod na generation. Hindi Correct. tayo ganon ka masyadong taklesa magsalita na, ba't ang taba mo? Ba't ang payat mo? Adi ka ba? Ba't ang taba mo? Puntis ka ba? Ba't ganyan ang trabaho mo? Ba't wala kang jowa? Ba't ganyan ang jowa mo? Ba't hindi ka pa hindi ka pa kinasal? Wala ka pa palang anak? Yung mga ganon, di ba? Oo. Diba? Parang kahit nakamag-anak, kahit relative, dapat alam natin yung boundary natin sa mga ganong bagay. Kasi hindi siya madaling pag-usapan sa totoo lang, especially sa anak part, sa kasal part, sa jowa part. At saka
partner, pumunta tayo dun sa sa reunion para mag-happy-happy, 'di ba? Hindi para mangialam ng kung ano-ano. Sige, hayaan nyo na lang ako magkwento. Mamaya na lang, mag-ano na lang muna tayo, video okay muna tayo, mga katulad mo. 'Di ba? Hindi kayo pwedeng yun muna, yun unahin muna natin. Tapos pag medyo seryosong usapan na or bukas pag uwian, saka na lang natin pag-usapan yung mga katulad ng ganyan. Or pwede na halimbawa sa isang banda, maaaring sinabi lang sa'yo yan dahil talagang una, di ba, sabihin na natin na nagtataka lang sila. Di ba? Katulad ng sabi mo kanina, partner. Oo. Nagtataka lang sila, bakit ganun, bakit ganun. May gusto lang silang malaman. Pero kasi kung kilala mo naman yung tita mo na katulad ng ganyan na ugali, yan iwasan mo na kaya. At kung talaga hindi mo na feel na talagang makasama sila sa kada reunion taon-taon, okay lang na wag ka nang umattend. Di ba? Oo. Kasi kumbaga sabi nga nila, nai-stress ka Oo, yun. Gaya niya, nasi-stress ka na. Sabi nga nila, di ba, partner, parang protect your peace. Alam mo yun, kapag nagagambala yung peace mo, na ang tagal-tagal mong tinrabaho, hindi naman ibig sabihin yun na parang kakalimutan mo na sila totally 100%. Hindi. Parang piliin mo lang yung sarili mo. Kapag next year, feeling mo hindi ka ulit ready for events like that, it's okay to say no. E di mag-stay at home ka lang. Basta maprotektahan mo yung peace mo, goods yun. Correct. Isa pa dito, partner, ito very usual to very common ito sa mga family reunion. Yabangan sa mga narating sa buhay. Di ba? Aminin mo yan, di ba? Yung mga katulad niyan. Ako, yung iba pa nga, kapag family reunion, yung iba pa nga, di ba? Nandun lahat ng family. Meron at meron talaga magpapahuli. Yung grand entrance ang gusto. Alam mo yun? Lalo na yung mga galing sa ibang bansa. Totoo to ako wala akong pakialam sa mga matatamaan, pero ganun talaga yung iba ang hirap kasi hindi tayo pare-pareho sa buong pamilya, lalo na kung big family talaga tayo sa mga gathering na ito. Katulad na rin ng ibang mga reklamo, katulad na rin ng ibang mga reason kung bakit ayaw nilang mag-attend. Dahil yun nga, yung yabangan sa mga narating sa buhay, yun bang, kung hindi man satyahin mo, sabi mo nang niyayabang ng pinsan mo. Di ba? Tapos mapipressure ka na sa mga tanong sa'yo, yung trabaho mo, ikaw, yung kumbaga dito na darating yung mga kumparahan, yung comparison, di ba? Compare. Kaya tuloy talaga mas lalong, yung insecurity mo ba, talagang lalong tutubo dyan sa dibdib mo, di ba? Parang titindi yung mga questions mo in life. Ang nakapagtataka kasi minsan, Rix, parang, di ba, kapag family, syempre, growing up, di ba, yun yung parang nagiging mentalidad mo. Di ba, kapag pamilya, dapat yun yung unang-unang nagkakaintindihan. Dapat sa pamilya ka unang nakakakuha ng support. Dapat sila yung mas sensitive kasi para hindi magkasakitan. Kaya lang, siguro for some societal reasons, hindi natin alam. Talagang ganun may bawat pamilya na parang maiinis ka na lang minsan sa mga ganap. Pero again, at the end of the day, you're still family. Pero hindi ka namin pinagbabawalan. Kung ang gusto mo umiwas para maging okay ka mentally, okay lang yon. Hayaan mo silang magtabila ng dilado next year. Correct, di ba? Tapos magtataka. Alam mo, mahirap din dyan, kahit wala ka na, hindi ka umattend next year, ikaw pa rin yung topic. Tapos titignan. Si cutie girl, nagigigil talaga ako dyan sa cutie girl na yan. Attitude talaga yan Di ba? Tapos yan si cutie girl na yan, wala nang asawa, wala pang anak, wala pang jowa, wala pang lahat. Tapos magmamayabang pa siya, magmamayabang pa tong cutie girl na to. Mabuti na lang talaga, hindi antipati ka talaga yan, ingrata talaga. Yung mga ganon, di ba? Tapos ikaw nananahimik ka sa bahay na nakikinig ka ng music, chill ka lang, hinihimas-himas mo yung pusa mo, ganyan. Pusa Ayan tayo hinihimas-himas ang pusa mo. Baka mamaya i-edit ito na may iba akong sinabi, nagigigil ako sa isa. Kung halimbawa hindi kayo certain, doon sa mga mag-e-edit kayo, medyo alam mo yun, madudumi ang isip. Sabihin nyo na lang hinimas-himas ang
ganon. Diba? Parang, wala ka nang sinabi nito, sinihimas daw yung po. Ay! Wala ka sinabi. Oh, kaya, Pusa. kaya hinihimas yung tits, ganon. Ay, ba tits? Hindi, tot pala, tot. What? Diba? Patnubay na magulang ang kailangan talaga sa video na ito, sinasabi ko sa'yo. Ay, bakit? May tunog naman ganon na. May tunog naman mga sensor sa tits. Sabi niya ganon na. Oo. Diba? Himasin ng mga ganon. Diba? Hayaan mo yung makikita mo pagkakita yung hinihimas-himas mo ito. Paring. Kaya ikaw cutie girl. Kaya ikaw, Stop polluting my innocent mind. saang banda? Kaya cutie girl, sabi nga sa'yo. Kaya nga naku, nagiging war freak tuloy kami dito sa'yo sa mga ganyan mga patira mo. Hindi, pero cutie girl, sabi ko, hindi mo na talaga feel. Ay, ako, ito, share ko lang din sa'yo. Ito, bago ko tuluyang makalimutan, bago tayo mag-exit dito sa ating exit dito sa ating sa ating patira ngayon. Alam mo, ako din kahit noon, sabi ko sa'yo, ang mahirap lang kasi sa ibang mga kamag-anak, yung parang kapag ikaw, sige, i-sample ko na yung sarili ko ha. Alam nila, kilala nila ako tiga-radyo dati. Alam mo na yan. Ikaw yung talagang binibigyan ng ng atensyon na, picture, kahit, Oo, totoo yan. di ba mga katulad niyan? Tapos, syempre, parang, alam mo yung feeling mo artistahin yung datingan mo kasi may ganun. Oy, batiin mo ako sa kahit alam mo yung hindi mo kakilala, tarang malayong pinsan mo na, lalapit sa'yo, magpapapicture, makikipagkwentuhan. Parang ganun, may sense kasi ng parang closeness sa, tiga radyo to, tiga yan, media yan, mga ganon. Yung ganon yung pagpapakilala ng ibang mga tsuhin-tsahin, di ba? Ngayong nawala ka na sa radyo, pag makikita kayo ngayon sa mga reunion, huyo, parang ganon ka Ganon na yung tingin sa'yo. Alam mo, ang sakit totoo nun, pero alam mo sa totoo lang, ang inisip ko na lang, ganito na lang gawin mo, cutie girl, pumunta ka sa reunion para mag-enjoy, para magwagwag ng stress sa buhay, hindi para dagdagan yung stress mo. Ngayon, kung halimbawa hindi mo gusto talagang kausapin yung mga taong yan, ay wait lang tita, ka na lang, magsinungaling ka, ay wait lang, punta lang ako doon. Oo, di ba? Kasi gago ka talaga tita, ayaw kitang kausap. Kasi parang lilintik-lintik na naman yung bibig nito. Akala mo exit gracefully. Kaya nga. Pala. Akin na nga yung pang video ako kakanta dyan. Gago ka tita, gano'n. Ayan, mas matindi pala yung effect ng bibig nito ni cutie girl. Hindi, alam mo, lang. Yun pala, yun? Pareho lang. Doon ka. Correct. Kasi sa'yo, guguloy lang namin ni Rico isip mo Gusto ka? Alam mo siguro yung si cutie girl, pag halimbawa pinapakinggan niya tayo kaya pinapanood, siguro pabaling-baling lang siya sa higaan niya. Ano ba talagang gagawin ko? Hindi niya naalam. Cutie girl, sabi ko naman sa'yo. Pero salamat, cutie girl, kasi ang ganda usapan din ito. Kasi napapanahon din to, Rick, ang dami talaga. I think lahat ng pamilya dito sa Pilipinas talagang kasama sa tradisyon ng reunion Totoo ka so, dyan. Talagang very timely. Maraming salamat, cutie girl, kasi marami tayong na-touch na mga na families. Ito partner, meron din ako nabasa saglit dito sa sa online tungkol sa mga naman reunion din. Ito ito actually na-touch na natin pinaganda lang nila yung mga words, alam mo yon. Abi, ilang mga dahilan daw kung bakit kasi alam mo yon ayaw minsang mag-attend ng mga reunion. It's just because yun nga nahihiya dahil sa status ng career. 'Di ba? Ayaw magpakita dahil pumangit. 'Di ba? Dati siyang pogi pero ngayon mukhang tatay na yung mga yung may mga ganon. Kasi hindi mo maiiwasan minsan talaga mako-compare mo yung sarili mo sa dati mong Siguro feeling ko pati yung mga babae na nagiging nanay na, syempre hindi naman maiiwasan yun, mag-change talaga yung body features mo, Totoo. mga stress mo, tatabak. Ako, Rix, di ba? Diyos ko, nipis-nipis ko dati, aminin mo yan. Pero talagang ganun talaga Di ba? It was 20 kilos ago. So, pero alam mo, isa yun sa factor. I agree, isa sa factor yun. Correct. Di ba? Wag mong ikahiya. Di ko, ikaw cutie girl, kung alam mo naman din, sige, may katotohanan din lang naman. Or, kung ikaw, alam mo kasi, iba-iba kasi tayo Kung halimbawa kaming dalawa lang ni Tess, kayang-kaya naming lusutan yan. Kami pa mismo ang unang uokray sa sarili namin.
para walang Oo. maokra yung ibang tao, lalo na yung mga mahadera, itong ano mo, itong nakakabwisit na tiyahin mong yan. Di ba mga katulad nun? Di ba? Kaya minsan sakyan mo na lang din yung tiyahin mo para hindi din naman para makahalata na, alam mo ba, kahit hindi ka rin mag-attend, ikaw pa rin ang topic. Di ba? Oo, Alam mo, para diba? hindi ka na bigla-biglang mahahalata na hindi ka nag-attend. Bakit? Di ba? Parang ganun. Mas lalo tuloy lalawak yung usapan sa'yo. Attend ka pa rin, pero piliin mo na lang makisakay ka na. Lalo pat sabi mo naman, taon-taon naman pala yung reunion. Ba't hindi ka pa nasasanay sa tiyahin mong yan? Di ba? Sanayin mo na lang yung sarili mo. Tapos, ikaw na mismo mang-okray sa mga alam mo na uunahan mo na sila sa sasabihin nila. Ganun talaga. Totoo yan. Para maubusan. O kaya, memorize mo naman na din yung mga sasabihin nila. Yung mga okray nila sa'yo, di ba? Kaya gano'n, parang kumbaga wag ka na lang magpahalata na nainis ka, na-visit ka. Well, hindi mo naman din kasi pwede kapag balik-balik rin natin ang mundo, kadugo mo pa rin. 'Di ba? Kamag-anak mo pa rin. Pero andun pa rin talaga ang katotohanan na hindi lahat talaga ng reunion nakakatuwa. Hindi siya as in good get together, parang ganun yung iba talaga kasi nakakabisit. Ganun talaga. Diba? Siguro ang sinasabi namin ni partner sa'yo, try to be there and try to choose yung mga good sides ng reunion. Kasi meron naman yan good food. Syempre pag reunion, ang sasarap ng pagkain. Correct. Tapos, pansinin mo, hindi naman lahat ng kamag-anak mo. Ganun yung magiging feeling mo. Siyempre, makaka-catch up ka dun sa mga pinsan mo. Pinsan na lang, o kaya doon ka na lang sa mga kahenerasyon mo pumunta. Oo, diba? Diba? Kumbaga, ang tagal din, catch up kayo. Doon, try mo mag-focus. Kapag nagkaroon ka ng courage na umattend, doon try mong i-focus yung energy mo at yung alam mo yon, yung moment mo sa mga ganon, sa mga good vibes mo na kamag-anak. Ngayon, kung hindi mo talaga feel at fed up ka na, wala namang problema sa amin ni Rico. Hindi naman sasama yung loob namin kung hindi ka a-attend. Wala namang kami dun eh. Correct. Di ba? Oo. At saka anong pakailan namin dyan sa family reunion nyo? Family nyo naman kami kamag-anak. Ba't ba concerned tayo sa iyo, cutie girl? Ano ba talaga? Oo. Wala namang kami pake sa'yo. Charing! Wala namang, pero may lechon ba? Kasi kung may mga ganun-ganun, madali lang. Kung halimbawa, wala ka namang kasama, madali kaming kontakin. Page lang, di ba? Oo. Di ba? Diyos ko. Baka naman sa mga susunod na reunion, kailangan nyo ng host. Ayun, oo. Correct. Di ba? Para nang sa Diba? ganun, pwede nating bawian yung tiyahin mo. Kami mangu-okray sa tiyahin mo. Di ba? O, makakabawi ka. Tapos sasabihin ng tiyahin mo, sino nag-imbita ng mga to, mga Wala kang pake. Ikaw ba yun? Ikaw ba yung pinatira last year? Alika, bubusa lang ang bibig. Sige, tirahin nga natin tong tiyahin nitong si cutie girl na to. Tirahin yan. Diyos ko, nakakaloka ang relative si cutie girl. Ganyan talaga mga S-friend Hindi mo talaga pwede kasing alisin sa picture yung mga ganong klaseng mga family members. Meron at meron talagang mga kontrabida talaga. Diba? Kaya ikaw na lang, ganito na lang isipin mo cutie girl, bilang pang last na sasabihin ko. Ano ka na lang, maki-join ka na lang sa mga mas nakakaintindi, yung alam mong feeling mo mas makakatawanan mo, di ba? Pero kung hindi mo feel talaga si tiyahin mo, kahit mas iwasan mo na lang, tapos kausapin, magmano ka pa rin, magbigay ka pa rin ng galang, okay? Kasi mahirap pa yung parang halatang-halata ka na bigla ka na lang umiwas ng walang ano-ano, di ba? Yun ang mas lalong magpapagalit sa tiyahin mo. Ngayon baka yan din ang sisira sa iyo. Nakikinikinita ko lang yung tiyahin mo kasi ganun eh. Di ba? Sorry na lang ha. Ginudge ko na siya sa base sa patira mo. Di ba? Kaya yun. Kaya kung ako pinagalitan ng tiyahin mo at niratrat kami halimbawa ng partner kong si Tess sa page, ikaw ang ituturo talaga namin dahil ikaw ang nag-umpisa ng lahat ng ito. Ay naku, ito nga si cutie girl, ewan ko ba dyan? Kaya nga, simula at ang pagkabata niya, ganyan din. Kaya pala pare-pareho kayo ng kamag-anak niyo, sama-sama nga kayo. Grabe talaga, tita. Charing. Maraming salamat. Girl. Salamat sa lahat din ng mga, syempre, ng mga nakaka-relate na naman sa ating kwentuhan na ito. Oy, ibukod mo pa dan partner yung sinasabi ng iba dito ha, yung mga lalo na pag nag-uusap-usap na doon ng politika. Yan yung minsan nag-break sa mga pamilya, di ba? At kasi iba-iba tayo ng point of view. Correct. Di ba nga sabi mo nga dun sa mga previous episodes natin, yun yung mga mahirap pagdiskusyonan. Religion, politics, na as much as possible, kung alam mo na medyo magiging mainit ang usapan at baka maapektuhan yung good mood nung sitwasyon. Yung occasion. Good mood ng sitwasyon. Eh di ba? Kung wag na.
paniniwala niya, iba yung Wag paniniwala ko. Maganda na yung may video okay na lang kayo, mag-video okay kayo all night long. Yun na lang. Di ba? Yun na lang ibuhos lahat yan, di ba? Enjoy. Correct. Kaya kung kayo din, meron din kayong kapareho ng mga reklamo, kaya mga dinaramdam pagdating sa mga ganitong klaseng mga reunion, anumang klaseng reunion yan, i-post nyo na or i-PM nyo kami syempre sa Patira sa Tandem Facebook page. Like and follow na rin po para syempre madagdagan naman kahit isa. Itong mga to, walang pakisama. Kaya nga. Diba? Palambing naman kami ni Rico ng like, ng follow, at kung meron kang gustong pag-usapan or ipatira sa Tandem, i-message mo na kami, huwag ka nang mahiya. Diba? O pwede kang gumamit ng alias. Hindi namin ipo-broadcast syempre yung tunay mong pangalan. Correct. O yung pangalan pinapatira mo for privacy reasons din. Pero syempre, pwede ka naman gumamit ng mga alias. Correct. So, ayun, naabangan namin yan ni Rico at sana mag-grow pa ang family natin. Matapos natin gaguhin. Kaya, alam mo parang feeling natin, buti na lang na wala na tayo sa radyo dahil sigurado yung kapag tayo nag-a-advise sa mga ganyan, tayo na nakakita ng facial expression natin. Ngayon nakikita tayo. Pero ganun lang yan, cutie girl ha. Alalahanin mo na lang syempre respeto pa rin kahit ganyan sila kawalang hiya sa iyo. Ganon. Diba? O kaya basta ikaw na lang, go lang, reunion lang, pakita mo lang, mag-jolly ka lang, ganun lang yan. Tumang si cutie girl, masyadong sensitive kasi yung ibang ibang mga, Gen Z ka ba? Diba? Cutie girl, joke lang. We're here for you and thank you so much for sharing. O, sa mga friend natin dyan go na, mag-share na rin kayo dito sa Patira sa Tandem. Aabangan namin ni Rico yan. Syempre, dito lamang, kasama nyo pa rin si Tess. At si Rico! At ito ang Patira sa Tandem! Patira mo sa Tandem Online.